Hello, magandang araw mga kababayan. So, do sa content natin kahapon na tungkol sa gold bar ni FLM, sumagot si Serdong Batalan. Pero bago natin talakayin yung sagot ni Serdong Batalan, pag-aralan muna natin yung totoo ba na nasangkot si FLM sa gold bar? Or ano yung mga so far nalalaman natin. Ngayon magdi-discuss tayo ng mga facts tungkol sa issue na to. Facts ha, mga facts, hindi ito gawa-gawa. Ito ay may basihan, mga men, 'di ba? Meron ako mga hinanda ditong mga video clips, 'di ba? Na mga pwede kong gawing basihan. So mga men, talakay muna tayo bago tayo pumunta doon sa sagot ni Serdong Batalan. Talakayin muna natin yung kaugnayan ni FLM sa issue ng gold bar. 'Di ba? During the Mayaman Challenge, yung mga unang bahagi, nasa labas pa siya noon, 2020, 'di ba? Kumalat yung pictures ni FLM. Ito, kasama sa kumalat to, yan. Kumalat yung pictures ni FLM. Dalawang picture yung na-recover ko eh. Saan ba isa? Ito pa yung isa, yan. Ito yung isang picture, may hawak siyang gold bar. Then itong isa pang picture na yan. 'Di ba? Ngayon, pwede niyo sabihin sa akin na kung fan kayo ni FLM, madalas na palusot kasi ng mga supporters ni FLM. Bungo, edited yan. Yung mga may hawak siyang gold bar, edited yan. Diba? Yan ang madalas sa palusot. Pero hindi yan edited. Diba? Kasi na-acknowledge ni FLM, nasagot ni FLM yan tungkol doon sa gold bar na hawak niya eh. Diba? Dito sa video na to, panoorin natin yung sagot ni FLM. Kasi nga parang kinakalat yung gold bar na yun, gold bar? Kinakalat yung gold bar na yun na di umano ay nambubudol siya tungkol sa gold bar. So ito yung sagot niya noon. Nagiging patas po ako at ang gagawin kong reference dito mga men, mga full video. Kasi ayoko makakarinig sa inyo na pinutol-putol mo lang bungo yung video pinutol-putol. Hindi natin puputol-putulin. Ito yung full video. Ito LS to kasi almost 1 hour to 52 minutes to Pero dun tayo sa mismong sinasagot niya lang yung gold bar. Kahit i-verify nyo ho sa Arangkay, lahat naman tayo ng gold. At ang sabi dito po, umpisa natin. Bubuksan ko po yung mga topic, pakikalat po, mga kababayan, kasi ngayon na lang po, ito po yung huling pagsasalita ko na sasagutin ko lahat ng mga patikos at akusasyon sa akin. Okay? Ako po'y tahimik lang at ayoko sanang magsalita. Pero this time, magsasalita na ho ako. Ayan. Ang magandang topic yan. Ayan. Unahin po natin tong yung kumakalat yung picture ko na may hawak-hawak ko akong gold bar. At ang sabi, mag-ingat kayo sa nagtitinda ng peking gold bar. Ito yun ito yan. Una, higit ho sa lahat, hindi yung hawak kong gold bar ay totoong ginto po yun. Yun ho ay totoong ginto at ibinigay ko sa aking kaibigan. Hindi ko pinagbili, ibinigay ko lang. Alright? Yung pong ginto na yon may patunay po. Kasi po ako, pag may ipon, pag may sobra, hindi naman ako mahilig magbangko, ibinibili ko po ng gold bar, ng gold sa Arangke. Pa kalahating kilo, pa isang kilo, 1/4 kilo. At marami pong magpapatunay niyan, kahit pumunta po kayo ng Arangke, tanungin niyo po yung aking pangalan, especially kay Bobot Bilibiran, at kaya doon sa mga nagtitinda ng tingi-tinging ginturon, ay kung mga 20 kilo ho, ako huy bumili na. Alam mo, nagiging believable, wait lang, kukomentan ko lang, nagiging believable kasi ang pahayag ni FLM. Kasi nga, it appears na willing siyang i-double check mo yung kiniklaim niya. Kasi dyan tayo nadadala pumunta po kayo doon, tanungin nyo po doon. Pero in reality, hindi naman talaga tayo pupunta doon Hindi naman tayo mag-aaksaya ng oras para i-verify yung sinasabi niya. That alone, nakaka-gain na kasi ng trust yun Yung willingness niya na i-double check nyo, di ba? Magpatuloy natin. Dahil gusto kong mag-invest sa ginto.
So yun ay tinutunaw at ginagawa kong pinagagawa kong para buo po siya. Na pagka ako po'y nangailangan, yun din po ay akin tinitipak-tipak at ibinebenta ko rin ho dun sa arangke kung saan tumaas na yung presyo. Di ba? Pinabuo niya bara tapos tinitipak-tipak niya para ibenta uli. Take note yung word na ibenta ha, ibenta uli. Ulitin nga natin, baka mamaya hindi nyo na-catch di ba? Arangke. Tanungin niyo po yung aking pangalan, especially kay Bobot Bilibiran, no? Kaya doon sa mga nagtitinda ng tingi-tinging ginturon, ay kung mga 20 kilo ho, ako ho'y bumili na. Dahil gusto kong mag-invest sa ginto. So yun ay tinutunaw at ginagawa kong pinagagawa kong para buo po siya. Na pagka ako po'y nangailangan, yun din po ay akin tinitipak-tipak at ibinebenta ko rin ho dun sa arangke kung saan tumaas na yung presyo. Yun, binibenta niya rin daw. Binuo niyang bara yun, di ba? Tapos tinitipak-tipak niya, then binibenta niya rin. So, pagpatuloy natin. Ayun! Ganun po yun. Kahit i-verify nyo ho sa arangke, lahat ng mga nagtutunaw ng ginturon, isa po ako sa mga bumibili ron. Ayan, kahit very specific, isa sa pinakamalaking taga-benta ng ginto po dyan ay si Bobot Bilibiran. Ayan. Ayun o. Ako pinakamalakas mamili dyan. Pagka kumita, may pera po ako at sobra, so mag-i-invest po ako sa gold. Mag-i-invest daw siya sa gold. Kaya po yung gold bar na yun, madali pong, ang ginawa po nila, kinalkal po nila yung mga lumang litrato ko. Ako bata pa lang, ako talagang... Di ba, aminado naman siya na totoo yung picture. Totoo yung picture, aminado naman siya. Lahat ng klase ng Nagiging objective po ako binibigyan ko ng highlights yung mga bagay na sinasabi niya na later on, gagamitin din natin against sa kanya. Hanap buhayan ay ginagawa ko. Okay? So, sa pagpapala at malinis na puso, kaya ako pinagpapala ng Diyos. Alam niyo po yon. So yung pong picture na yun, nakalkal lang po sa album ko yun kung saan natuwa po ako kasi first ever po na nakabuo ako ng ganong kalaki, nakabuo ako ng bara sa aking pag-iipon-ipon, ay natuwa po ako, ipinost ko po, pero yun po itinago ko po sa email ko sa aking unang email. Nahack po nila yung aking unang Facebook, ayun na po, ginagamit na po against me. Uulitin ko po, hindi po ako na-engage sa kahit anong pagtitinda ng ginto dyan. Akala ko ba nagbebenta ka ng ginto kanina, tapos ngayon hindi ka na-engage sa kahit anong pagtitinda ng ginto. O kahit anong klaseng transaction ng mga gold dyan. Hindi po kasi ako naniniwala dyan. Kinontra niya rin yung sarili niya, di ba? Pero anyway, baka ang tinutukoy niya lang naman kasi dito, na-engage sa kahit anong transaction tungkol doon sa gold bar. Pero sinabi mo kanina, tinitipak-tipak mo tapos binibenta mo Pero, hindi, pagbigyan natin, parang nagiging defensive siya dito Di ba? Parang hindi niya alam kung paano i-depensa yung Sumatra Gold Bar. Kung gusto po nyo ng ginto, mamili kayo sa Philex, magmina kayo. Kung may pera naman kayo, mura po ginto sa arangke, o de pagtaas, ibenta nyo rin. Ganun lamang po. Kasi po ang ginto ay commodity po yan na hindi bumababa at laging tumataas. Pagdating ng panahon, hindi nagugunaw, hindi nawawala. Okay? Tatimingan nyo lang po yung pagtaas at pagbaba. So, that's how it is. That's how we play. Minsan nga ho, turuan ko pa kayo, yung maliit na mamumuhunan dyan, sa arangke kasi, nandyan yung tapunan ng mga bara. Anyway, ano na yan out of line na yan Basta ang importante doon, hindi ko pinutol to Ang sinabi niya, binuo niya yung ginto, di ba? Alam ko lahat ng mga sukang-suka na kayo sa explanation, pero need nating malaman to Lalo na yung mga pro, kailangan nyo malaman to bago nyo ko awayin. Next, punta tayo sa isang video. Ito naman, in-interview siya. Ito, full video ulit ito nakikita nyo naman, 22 minutes. Full video yan kay Karex Kanayong, 'di ba? Karex Kanayong ang name ng channel, pwede niyo siyang visit nyo. Ang timestamp nito ay 6 minutes and 37 seconds, 'di ba? Tatry ko na i-provide yung mga link nitong videos na to para kayo yung magtugma para sabihin niyo naman hindi ko pinutol-putol. So i-play natin to.
paghanap buhayan yan. Mhm. Ako naman ay may tamang kaisipan at malakas na pangangatawan para makapaghanap buhay ulit. Apa. Boss, may text lang dito. Sabi niya, Igarex, pakitanong mo kay Francis Everyone Nag-add loves lang po nag-add lang. Ngayon tatanungin sa kanya yung Sumatra Gold Bar. Leo Marcos, ano ho yung Sumatra Gold Bar? At ang tinatanong, ano po yung Sumatra Gold Bar? Hindi naman sinasabi kung ano kung totoo bang gold bar yung hawak mo. Wala naman tinatanong tungkol do sa picture niya eh. 'Di ba? Walang tinatanong tungkol do sa picture niya. Ang tinanong lang sa kanya, ano po yung Sumatra Gold Bar? Ulitin natin ng konti. Kay Francis Leo Marcos, ano ho yung Sumatra Gold Bar? Ayan ho, ayan. Natawa siya eh. Nung ako ho ay nakaipon ng ginto. Natataranta na siya dito, men. Kasi nga, Sumatra Gold Bar na yung tinatanong eh. So, kailangan niya mag-provide ng explanation doon. Nakaipon ho ako. Pag ako'y bumibili ho dyan sa Arangke, ay pwede nyo nga ako i-verify. Ang pinakamalaki ko ang binibilan dyan ng ginto pag ako'y kumikita, kasi nag-i-invest ako sa ginto bibili ako pag mura siya. Ang binibilang ko ho dyan sa Arangke na madalas pag maramihan, nasi 1 kilo kalahati, o 1 kilo, ganyan, ay si Edwin Malibiran. Ba't naging Edwin Malibiran na? Di ba Bobot Malibiran yung unang sinabi? Anyway, baka palayaw niyo yung Bobot, ano? Then Edwin yung totoong pangalan. Walang problema niyan. Patuloy natin. Kilala ho ako dyan. Yun ho, may nagpakita lang ho sa akin noon na aking hinawakan. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko, wala akong gano'n. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin noon. Pero yung mga gintong iniipon ko ay hindi niya na daw alam kung ano yung nagkabuhol-buhol na siya, men eh. Yung na-picture na yun, hindi niya daw alam. Pero kalilinaw lang, doon sa unang video na pinlay natin, ang tinutukoy niya, yung na-picture niya na natuwa daw siya, nagpa-picture daw siya doon sa bar, sa gold bar na hawak niya. Ngayon nagkanda buhol-buhol na siya, man, hindi niya daw alam. Babareta ko yan. Boss, minsan pag nagla-live ho kayo, madalas yung kamay nyo nasa mukha nyo. Ano pinakikita nyo talaga yung sing-sing nyo? Wala, ano na yun, ibang topic na. Diba nakita nyo, sinave na siya nung kasi tinanggi niya na yung nasa picture eh. Wala ho yun, hindi ko po alam yun. Ulitin nga, sagot niya. Ang layo doon sa sagot ng una, natuwa daw kasi siya doon sa gold bar. Kaya siya nagpa-picture, nabuo niya. O ngayon, ang sabi niya, ay may nagpakita lang ho sa akin noon na aking hinawakan. At ako'y nagpa-picture din. Pero hindi ko, wala akong gano'n. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin noon. Pero yung wala daw akong gano'n, hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Sinungaling o hindi? Mga pro, legit to mga link na binibigay ko hindi ko pinutol-putol to. O next. Ngayon, imbestigahan natin, ano ba yung lecheng Sumatra Gold Bar na yan? Mga men, ano ba yung Sumatra Gold Bar na yan? I-research nga natin ng konti. Dito muna tayo. Sinearch ko kasi yung Sumatra Gold Bar na yan. May mga nakikita akong mga forums dito na may sinasabi na ito ay gold bars from Leyte. Nakikita nyo naman yan, no? Ito ay, kailan ba to? 2010 pa to mga men, ha? Wala pang FLM nito. 2010 pa yan. Gold bars from Leyte ang dyan. Kasi ayon dito sa mga pinag-usapan nila dito, hindi naman talaga nag-i-exist daw ang Sumatra Gold Bar. Ito pa yung website ng mga ng mga Yamashita treasure enthusiast. Sa ngayon po, wala pang official na nakakita ng Yamashita's treasure. Na documentary na yan ng National Geographic, 'di ba? Ng Discovery Channel. Wala pa nakakita ng legit na Yamashita's treasure. Ngayon, yung mga scammer kasi, ginawang fantasy bar yan eh. Yung mga scammer kasi, tinatatakan nila ng Sumatra, Burma, ano pa ba yung mga, yung mga nakatatak, Cambodia. Kasi naniniwala sila, yung mga golds daw na yon di umano, ay mga ninakaw ng Japanese sa mga bansa na napuntahan nila. Kaya tinatatakan, katulad ng sa Sumatra. I believe, mahina ako sa geography, ano ba Sumatra? Indonesia ba o Malaysia? Paki-correct na lang po ako Tinatatangan nila ng Sumatra para kunyari galing daw sa Sumatra. 'Di ba? Tapos may mga serial number yan, men. Ito yung nakakapagtaka doon.
yung FLM nyo, ito, ilang beses ko na rin na itapik to pero para kalinawan lang nung 2017, ito yung post 2017. Beware of tech scams, swindle, fake gold bar in the Philippines. You will receive a text from that they had recovered yada 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 yada. Ayan yung nakalagay naman dito kung saan nanggaling 'di ba? Batanes, Camarines Norte, Camarines Sur, kung saan pa Leyte, etc. 'Di ba? Ang titingnan natin dito na i-post ito April 7, 2017. At isa sa gold bar na pinost dito, ni-repost ulit ito ng 2018 'Di ba? Wala pang FLM na nauuso noon. Parang nag-i-exist na si FLM pero wala pang FLM na nauuso noon. Ito yung gold bar, nakikita nyo yan. At may serial number yan mga men. 'Di ba? 356-24007. Ngayon tingnan nga natin yung yung picture ni FLM na kumakalat na may hawak siyang gold bar na in-acknowledge niya naman na totoo dahil hinak daw yung account niya 'Di ba? O ayan. Ito yung picture niya. I-zoom nga natin yung serial number nito. 'Di ba? Nagma-match ba? 356-24007. Ayan din yan Kaya lang ibang quality ng pagkakamolde itong kay FLM, low quality. Pero na-establish natin dito mga men na iisa yung kanilang iisa yung kanilang mold. 'Di ba? Serial number kasi yan, imposible kasi na magkaparehas yan. So dito, parehas sila ng molde na ginamit. 'Di ba? AU. Ang AU kasi parang symbol ng ng gold sa periodic tables of elements. Tables of elements. Ang ibig sabihin ng AU yata aurum. Paki-correct nga ako O di yan yung nag-match sila. Ngayon, mga katanungan kasi dito, pwede nangyari, legit na gold talaga tong kay FLM. 'Di ba? Maaring yung hulmahan ni FLM, ako gumagawa na lang ako ng kabullshit na explanation kasi mahirap naman talaga i-explain to na na magkaparehas yung serial number dito sa nirereklamong peke dun sa kiniklaim ni FLM na totoong gold na hawak niya. 'Di ba? So sabihin na natin original to, totoong gold to, tong hawak ni FLM. 'Di ba? Ang tanong kasi dito, ito yung mga tanong diyan yung molde na ginamit mo dito ninakaw ng scammer para makapag-mold sila ng peking gold. Ganun ba 'yon? Or vice versa? Vice versa. Tama ba yung tanong? Vice versa. Or anong nangyari? Ikaw yung nakimold ng totoong ginto do sa moldehan ng scammer. So, undeniably, may connection ka talaga kasi same yung mold nyo Hindi, pwede mo, wag nyo akong bubullshit Hindi, bungo, magkaiba yung molde niyan. Nagkataong may molde din yung scammer at FLM meron din. Pati yung serial number, nagkaparehas din sila ng paggawa ng molde. Gumawa si scammer ng serial number na 356-24007. Nagkataon na out of nowhere, ganun na ganun din ang serial number ng molde ni FLM na hindi sila magka-connect. 'Di ba? Pati yung design, yung may stripes dito. Nagkataon din na may stripes din yung gold bar ni FLM. Yung pagkakaposisyon ng aurum na symbol. 'Di ba? Ay, hindi nyo pala nakita. Ayan may AU. Ito may AU. Nagkataon din may AU yung gold bar ni FLM. May mga star din. Sobrang coincidence na yan, men. 'Di ba? Napaka serial number na nga lang hindi nakapatawad-tawad Yung pang yung mga positioning ng letter, magkaparehas pa kayo. Pati yung pagkaka-curve. 'Di ba? Saan ba 'yon? Pati yung pagkaka-curve ng Sumatra na na letters. Parehas na parehas din curve din 'to. 'Di ba? Hindi, sabihin na natin sa di malamang dahilan. 'Di ba? Walang connection, napunta kay FLM yung mold ng gold bar na yan. Nagtataka ako, 'di ba nagbubuo ka ng gold bar,
Dahil sa pagbibili mo ng 1 port, bakit tinatakan mo pa ng Sumatra? Bakit kailangan tatakan mo ng Sumatra yan? Ibig sabihin, kaya tinatakan mo ng Sumatra yan, may pagpapakitaan ka niyan. Ng Sumatra Gold Bar na yan. Diba? Hindi ko mag-get si logic, bakit tatatakan mo pang Sumatra kung yan ay 1 port mong binili at natuwa ka sa sobrang tuwa mo, nilagyan mo ng Sumatra, tinatakan mo. Pagpapanggap to men eh. Ba't naglagay ka ba ng Sumatra? Alam mo, mas maganda na lang sana kung ang ginawa mong palusot do sa gold bar mo, sinabi mo lang na nahukay mo. Diba? Mas maganda pang palusot yun eh, kaysa yung sinabi mo ng, anyway, diba? Ayoko husgahan to. Bigyan nyo ko maganda explanation kung paano nagkaparehas yung serial number nito at yung positioning ng mga tatak doon sa sa gold bar ng nirereklamong scammer nung 2017. 'Di ba? Wala ako sinasabi na galing din kay FLM 'yan, 'di ba? Pero may connection. Next. Panoorin natin itong interview doon sa interview or yung pagtatanong ng Briton kay Sardong Batalan at Boss Limor. President, tinatanong ka ni Mr. Rutherford. Ano yan? My wife is from Leyte. Do you know Leyte? Ano ba daw yung latest? Out of nowhere, tinanong ni Mr. Rutherford yung tungkol sa Leyte, Does it ring a bell? Bye-bye in Leyte. It's a province here in the Philippines, by Leyte. Yes, sir. So how are you today? Hindi ko masyado marinig. Hi, sir. How are you now? I'm fine, sir. How about you? Yeah, we're fine. It's a good day. We've got 6 visitors from the FFCI with us today. Yes, welcome. Welcome to FFCI, sir. Worldwide. Thank you. Worldwide FFCI, yes. My wife doesn't like me to speak to the... Hindi ko masyadong naririnig. Nag-iiko. Pardon, sir? Pardon, sir? My wife might take this phone away because she thinks I keep saying the wrong thing. Like, where is the gold? Where is the gold daw? Na-mention yung Leyte tsaka gold. Diba? Funny. Kasi funny, kanina lang, nag-research tayo in 2010, may issue ng gold bars from Leyte. Diba? Ayan topic na na may scamming na ng gold bars from Leyte na story. Nung 2010. Ayan nakikita nyo ba sa background ko? Yung hinighlight ko. Gold bars from Leyte. Tinatanong nung Briton kay Sardong Batalan. Saan nakuha kaya ng Briton yun, yung information na yun, Diba? Nag-iiko kaya, Mar? Hindi ko maintindihan. President Dong, Mr. Rutherford asking you, where is the gold located? Oh, the gold. Right there in the mountain of... Not gold. I think we have lots of golds here in the Philippines. And we have still we have there in the mountain. Nahihirapan si Sardong Batalan mag-explain. Pinos province of Mindanao. And but the bulk I think is with the Bank of Switzerland. Kuya Mor? Yeah. Yeah. At alam ni Sardong Batalan yung knowledge kung nasaan yung gold. Nasa bank daw ng Switzerland. Diba? Sabi ni Sardong Batalan. But
we have golds here in the Philippines. Well, actually, Mr. Rutherford, part of that gold is located just beside your. Na-curious kasi ako dito, ano ba yung gold na pinag-uusapan? Bakit na ipasok yung gold dyan sa usapan na yan? Na coincidentally, na may nag-tip sa akin na ang kinakausap nyo daw na tungkol sa gold ay yung mga taga-UK. Diba? May nagsumbong sa akin eh. Pakinggan ko yung 29 na ano nyo, na Zoom nyo, men. Diba? Your land. No, I'm just kidding. Do you know a man in England called Apogee? O yan, si Apple G. Ito rin yung na isang compelling sa akin eh, na reason, na nabanggit yung Apple G. Kasi nga, ang nagsumbong sa akin, sa bank account daw ni Apple G, idadaan yung gold. Ayaw ko kung kala nyo niluloko ko kayo ha. Nandito pa sa akin yung screenshot kasi ayan oh. 1 bar of gold per member ang pangako. Ito ay matatransfer sa account ni Apple G sa UK at siya ang magta-transfer sa bawat member. Ayan oh. Yan yung sa akin. Ito po yan yung malabo nga lang Pero tatry ko, baka mai-flash ko dito sa baba yung comment nung nagsabi sa akin. Same ito kung bakit nagtatanong yung Briton sa inyo tungkol kay Apple G. At may mini-mention din na account. Because Apogee says that the money is in his account. Diba? Apple G says that money is in his account. Sinasabi daw ni Apple G na yung pera daw ay nasa account niya. Same nung nagsumbong sa akin, kaya nagkakaroon ng credibility sa akin yung nagsumbong eh. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, huwag kayong magagalit sa akin. Kasi nakasalalay dito yung mga kababayan natin na niloloko! Diba? Ngayon kung hindi totoo, di hindi totoo. Diba? Kaya masyado kasi defensive kayo sumagot. Ngayon sumagot si Sir Dong Batalan sa akin kagabi. Pakinggan natin yung mga sagot sa akin ni Sir Dong Batalan. Diba? Para maging malinaw tayo mga men, para hindi naman tayo sabihin na nag-iimbento tayo ng sinasabi natin dito. Diba? Puntahan natin yung mga sinagot sa akin ni Sir Dong Batalan. At kung may follow-up question tayo, tatanungin natin. Diba? Bagal po ng internet ko, wait lang. Bagal shit! Ito yung sagot sa akin ni Sir Dong Batalan. Marami pa naman to eh. Ma'am Rosalina Lime, shout out tayo dong at sa lahat ng Solid FLM. Okay na yun. Kahit isa lang, ayos na yun. Wait lang. Comment section, sabi ni Ma'am Rosalina Lime. O nga daw, content daw yata ako kanina. Thumbnail yata. Hindi talagang, paborito talaga nila ako. Ibig sabihin, Sir Don, sikat na talaga ako, ano? Asaray na lang Kasi nag-comment ako dyan eh. Sabi kong ganun, nagtatanong lang po ako. Ito mga hinayopak na to. Kasi ang sinasabi daw dun sa kabila, hinahamon ko daw si Sir Dong Batalan. Hindi ko hinahamon. Nagtatanong lang ako. Anong hahamonin ko dyan? Diba? Ma'am Nineda Lopez, salamat Sir Dong. At Rosalina Limi Kapalen, migalab shoutout, sabi ni Ma'am Det. Tama tayo dong. Ayan, sabi ni Ma'am Aida Ocampo. Tagal naman nung sagot sa yung mga wala tayong yung mga wala tayong kinalaman, huwag na nating hindi kami diyan bungo. Yung wala daw silang kinalaman, hindi ito yung ine-expect kung isasagot sa akin ni Sir Dong Batalan eh. Wala akong kinalaman dyan, kaya... Diba? Wala daw siyang kinalaman. Pwede niyo naman sabihin ni Sir Dong Batalan na, ay bungo, hindi totoo yan. Hindi kami involved sa sinasabi mo. Tapos.
Pero sagot ni Sardong Batalan, wala kaming kinalaman dyan, Bongo. Wala kaming kinalaman. Wala akong first-hand information. Ika nga. Information. So, hindi ko ano yan. Hindi mo ako dapat hamonin dyan. Hindi kita hinahamon, Sardong Batalan. Hindi kita hinahamon. Tinatanong ko lang po kung totoo. Wala kang mapapala sa akin dyan. I know. Lahat ng bagay na hindi ako first-hand information ay hindi ko pakikialaman. Tama po. Tama, Ako, ang tanong ko naman... sila ang Hindi niya daw pakikialaman, sabi ni Sardong Batalan. Hindi daw niya pakikialaman. Ang sa akin lang, Sardong Batalan, ano yan eh. Threat yan sa organization nyo. Kasiraan to sa organization nyo. Diba? Bakit hindi mo pakikialaman? Diba? So may mga finorward para sa fairness, ano, yung mga susunod pa, mayroong mga kinoment pa sa akin na sagot sa akin si Sardong Batalan. Play natin. Mga sinsya na, wala akong alam dyan sa gold bar na pinagsasabi nyo. Diba? Lagi silang walang alam. Pwede naman nila sabihin hindi totoo. Diba? Pakinggan pa nga natin. Kung anong sinasabi nyo, wala akong alam dyan. Hindi ako nagsabi ng gold bar. Hindi ako nagbanggit ng gold bar. Huwag nyo akong idamay dyan. Bungo. Hindi kita dinadamay, sir. Kasi dinamay ka nung nagsumbong sa akin eh. Kayo daw nila, Sir Nasukir, ikaw, tsaka si Lemur daw gumagawa ng script. Daw ha? Kaya hindi ko muna to bibigyan ng kapaniwalaan hanggat di kayo sumasagot. Kaya nga nagiging fair ako eh. Wala akong kaalam-alam dyan at hindi. Lahat sila na pati si Sir Nasukir pagka tinanong mo wala ring alam. Si Boss Lemur din tanong mo wala ring alam. Ano ba naman yan? Hindi namin yan pinag-uusapan dito. Alright? Kayo lang naman ang kalkal ng kalkal eh. Wala akong... Hindi ako nagkalkal. Kinoment lang sa akin, Sardong Batalan. Ang ganda nga ng ano namin eh. Ang pinapag-usapan namin, yung Zoom meeting nyo. Diba? Ang pinaka-highlight namin yung magiging undersecretary si FLM ng ano, ng DILG. Biglang siningit yan nung nag-comment sa akin. na ako napaisip ako kasi nagma-match doon sa sinasabi nung ano nung Briton eh. Alam dyan sa mga pinagsasabi nyo. Magandang gabi, Sir Dong. Next sabi ni Sardong Batalan. Chismis lang yan. As far as I am concerned, Bungo, hindi ako first hand information. Chismis lang yan. Di, ikaw ang magtatanong, ikaw ang maglabas ng ebidensya. Hindi ako maglalabas ng ebidensya, tinatanong ko lang naman eh. Kung ako nag-aakusa, kung inaakusahan ko kayo, maglalabas talaga ako ng ebidensya ko. Kung inaakusahan ko kayo. Pero tinatanong ko kayo, ngayon kung hindi totoo, di hindi. 'Di ba? Wala namang problema siguro doon, mga men, 'di ba? So, 'yon ang sinagot ni Sardong Batalan ay hindi niya daw alam, wala daw siyang alam. 'Di ba? Pero he did mention naman na wala naman daw silang pinag-uusapan na gano'n. Hindi ko alam kung walang pinag-uusapan na gano'n sa LS. Magkaiba sa Zoom kasi napanood, narinig ko kasi yung ano eh, yung June 29 eh. Na Zoom yung men eh. Basta ano sa public sinasabi ni Sardong Batalan wala daw siyang alam. Na supposed to be, ang gusto kong sabihin niya, idiin niya na hindi totoo yan, Bungo, walang katotohanan yan. Pero hindi, sabi niya wala daw siyang alam. At hindi daw siya nagsabi nun. So yun lang, mga pro FLM, anong tingin nyo dito? Kay comment na lang po sa baba, 'di ba? Iyan na po lahat. Ito na yung huli kong comment dito sa issue ng gold bar na to. Kayo nang bahala mag-isip. Ngayon kung hindi talaga totoo, di hindi totoo. 'Di ba? Pero lahat sana ng iniwan ko dito na gusto kong makita nyo, sana seryosohin nyo at pag-isipan nyo. Yun lang po. Maraming salamat mga kababayan ko. Bye-bye. Mahilig man nilang na parang magikero, impostor pala ang